Noong mga nakaraang taon, maraming pagbabago ang naganap sa Philippine Basketball Association o PBA at isa na naman itong malaking pagbabago ang kasalukuyang nangyayari. Ayon sa mga ulat, ang Star Horse Shipping Lines, isang shipping company na nakabase sa Southern Tagalog Region, ay nagpaplanong makapasok sa PBA. Sa kasalukuyan, ang shipping company na ito ay nakikipag-usap upang bilhin ang prangkisa ng Terra Firma Deep, ang koponan na matagal nang nasa PBA ngunit kamakailan lang ay natapos sa huling pwesto ng Commissioner's Cup. Marami na ang nag-aabang kung matutuloy ang negosasyong ito. Ayon sa mga impormasyon na nakalap ng Inquirer, nagsumite na ng letter of intent ang Star Horse Shipping Lines at nakipagpulong na ang kanilang mga kinatawan kay PBA Commissioner Willie Marshall at kay Terra Firma Team Governor Bobby Rosales. Kasama sa mga dumalo sa pulong sina Jax Chua na may karanasan sa mga koponang basilan sa MPBL at PBA D-League at si Bernard Yang na matagal ng team manager ng Happy sa PBL at D-League. Ang Star Horse Shipping Lines ay itinatag noong 2007 ni Victor Reyes, isang politiko mula sa Quezon Province. Sa ngayon, ang kanilang kumpanya ay may mga ruta na nag-uugnay sa Batangas, Masbate at Romblon. Kamakailan lang, inihayag din nila na susuportahan nila ang pagbabalik ng Basilan Steel sa MPBL para sa darating na season. Ang kanilang plano na pumasok sa PBA ay isang malaking hakbang para sa kumpanya at marami ang nagtatanong kung magtatagumpay ba sila sa negosyong ito. Kung matutuloy ang transaksyon, kinakailangan ng Star Horse Shipping Lines na magbayad ng hindi bababa sa 100 milyon, katulad ng ginawa ng Converge nung binili nila ang Alaska franchise noong 2022. Ganito rin ang halaga ng bayad ng bilhin ng Phoenix ang Barako Bull noong 2016, bagaman may malaking halaga ang prangkisa. Ito ay isang hakbang na magbibigay sa Star Horse ng oportunidad na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapopular na basketball league sa bansa. Ang Terra Firma Deep ay matagal ng bahagi ng PBA, ngunit sa mga nakaraang taon, nahirapan ang koponang ito na makamit ang tagumpay. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, nakaranas pa rin sila ng mga sandaling tagumpay tulad ng pagpasok nila sa quarterfinals ng 2016 Governor's Cup bilang Mahindra at sa 2024 Philippine Cup kung saan napilit nila ang San Miguel Bearmen na maglaro ng rubber match. Subalit, sa kabila ng ilang magandang resulta, ang Terra Firma ay patuloy na nahirapan sa kompetisyon. Isang malaking isyu ang nagbabalot sa koponan dahil sa mga hindi pagkakasunduan at ang pamamahagi ng mga key players. Matapos ang 2024 season, ibinenta ng Terra Firma ang ilan sa kanilang mga pangunahing manlalaro. Kabilang na dito sina Stephen Holt at Isaac Go na lumipat sa Barangay Ginebra at sina Joami Chongson at Ray Cahilig na napunta sa San Miguel. Dahil dito, ang kupo ng Terra Firma ay nagkaroon ng maraming pagbabago at nagkaroon ng mas mahirap na pagkakataon para makapanatili sa liga. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga paborable na aspeto ang Star Horse Shipping Lines na maaari nilang magamit upang makamtan ang tagumpay sa PBA. Sa kanilang mga pangarap na mapalakas ang kanilang pangalan at magtagumpay sa basketball, maaring magbigay ito ng bagong simula para sa isang prangkisa na matagal nang nahirapan. Kung makakamtan nila ang kanilang mga layunin, ang Star Horse Shipping Lines ay maaaring magsimula ng isang bagong kabanata sa PBA na may bagong lakas at bagong perspektibo. Bago pa ang mga plano nilang pumasok sa PBA, ang Star Horse Shipping Lines ay aktibo na sa pagsuporta sa sports, lalo na sa basketball. Kamakailan lamang ay inanunsyo nila ang pagbabalik ng Basilan Steel sa MPBL, ang isang liga ng basketball sa bansa na kilala sa mga mahuhusay na manlalaro at sa mataas na kalidad ng mga laban. Sa kanilang pagsuporta sa Basilan, inaasahan nila na makapagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan at mga manlalaro sa Mindanao upang magpakita ng kanilang galing sa basketball. Ang Basilan Steel ay naging kilala sa MPBL at may mga kilalang manlalaro tulad ni Jeff Viernes, Rabe El Hosseini, M. Mancalo, Gab Dagangon, Enzo Navarro, Sherwin Concepcion at Jervy Cruz. Sa kanilang pagbabalik, inaasahan ng Star Horse na magdadala sila ng bagong sigla sa MPBL at magiging isang malaking bahagi ng liga. Ngunit, hindi lang dito natatapos ang ambisyon ng Star Horse dahil kasabay ng kanilang suporta sa Basilan. Plano rin nilang makapasok sa PBA. Pang nakatutok ang Star Horse Shipping Lines sa pagpapalakas ng kanilang koponan sa MPBL, sabay din nilang pinaghahandaan ang kanilang magiging hakbang sa PBA. Kung matutuloy ang prangkisa ng Terra Firma Deep,
Ito ay magiging isang malaking pagsubok para sa kanila. Kailangan nilang mag-adjust sa mga mataas na expectations na kaakibat ng pagiging bahagi ng PBA. At kailangan nilang magtrabaho ng husto upang makapagdala ng tagumpay sa koponang kanilang pamamahalaan. Isa sa mga malaking hamon na kinakaharap nila ay ang pagpapalakas ng kanilang lineup. Ang PBA ay isang liga na puno ng mga talented at seasoned na manlalaro, kaya't kailangan nilang maghanap ng mga eksperto at magagaling na manlalaro upang matugunan ang matinding kompetisyon. Mabilis na magiging mahalaga ang bawat desisyon nila pagdating sa mga trade, drafts at pagpapalakas ng kanilang team chemistry. Balit kung magtatagumpay sila, maaari nilang maging isang bagong puwersa sa liga. Ang kanilang suporta sa Basilan Steel ay isang magandang simula na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapalakas ng basketball sa bansa. Kung magagamit nila ang kanilang karanasan sa MPBL at magtulungan ang mga miyembro ng kanilang koponan, maaaring makamtan nila ang tagumpay na inaasam. Ang Star Horse Shipping Lines ay isang halimbawa ng isang kumpanya na hindi lamang nakatutok sa kanilang pangunahing negosyo, kundi pati na rin sa mga oportunidad na magpapalago at magbibigay ng kontribusyon sa sports sa bansa. Ang kanilang pagpasok sa PBA ay maaaring magbigay ng bagong simula at magdala ng mas maraming tagumpay sa liga. Sa pamamagitan ng kanilang commitment at ambisyon, inaasahan ng marami na magbibigay sila ng bagong sigla sa PBA at magbibigay inspirasyon sa mga susunod pang mga kumpanya na nais mag-invest sa sports. Magiging interesting ang mga susunod na buwan at taon kung matutuloy ang kanilang plano at kung paano sila makakapag-adjust sa dynamics ng PBA. Sa huli, ang tagumpay ng Star Horse Shipping Line sa PBA ay hindi lang nakasalalay sa kanilang pinansyal na kakayahan kundi pati na rin sa kanilang pagpaplano, team management, at dedikasyon upang maging isang competitive na koponan.